Ilang buwan na ring mainit na pinag-uusapan ng pangalan ni Mayor Alice Leal Go sa mga headlines ng balita at iba't ibang platforms ng social media. Ito ay matapos na masangkot ang kanyang pangalan sa raid na isinagawa sa Philippine offshore gaming operator na Zuan Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Matapos na makatanggap ng mga sunod-sunod na reklamo na may kinalaman sa illegal detention at human trafficking. Dahil dito, si Mayor Alice Leal Go ay naging subject ng investigasyon at pagdinig sa Senado. Sa mga ginawang pagdinig ay hindi lamang ang kanyang pagkakaugnay sa illegal pogo operation ng Zuan Yuan Technology Incorporated, kundi ganun din ang kanyang pagkatao. Sa ginawa kasing mga pagdinig ay maraming katanungan ang hindi nagawang masagot ng mayora. Tulad na lamang ng mga simpleng katanungan kung sino ang tunay niyang ina, saan siya ipinanganak at saan siya nag-aral. Ang pabago-bago at pamali-maling mga sagot nito ay naging dahilan para siya ay bansaga na may amnesia girl sa Senado ng ilang mga sikat na memes at naging subject ng mga pambabatikos sa social media. Sino nga ba si Mayor Alice Leal Go at bakit siya ngayon ginigisa sa Senado? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ilang beses na rin na nakakatanggap ng report na may kinalaman sa human trafficking at serious illegal detention ang mga kapulisan laban sa Philippine offshore gaming operators na nakabase sa Bamban, Tarlac, ang Zuan Yuan Technology. Subalit wala silang sapat na ebidensya at basihan para magsagawa ng raid. Hanggang noong February 28, 2024 ay muling nakatanggap ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng tip mula sa isang Malaysian national na ang tinago nila sa pangalang Dylan. Ayon sa kanya ay nakakulong siya sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac, kung saan siya iniwan ng isang kaibigang Chinese na dating nagtatrabaho sa Zuan Yuan. Ayon sa ilang mga reports ay sapilitan silang pinagtatrabaho at hindi pinapayagang lumabas ng compound. Ang kaso ay nagtulak sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para i-raid ang Baofu Compound. Ito ay matapos na maglabas ng search warrant para sa kasong human trafficking violations at serious illegal detention. March 12 ay nagtipon-tipon ng members ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ganun din ang ilang members ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Camp General Serviliano Aquino ng Northern Luzon Command sa Tarlac para sa briefing ng gagawing raid na dapat sana ay gagawin kinabukasan March 13, 2024. Subalit bago sumapit ang hating gabi ay nakatanggap na sila ng report kung saan ay ilang mga dayuhan umano ang nakitang umalis sa Baofu Compound. Natunugan umano ng mga ito ang planong raid kaya naman agad na nagsagawa ng pagtakas. Dahil dito ay hindi na sila nag-aksaya ng oras at isinagawa ang raid ng mas maaga sa plano. Bago sumapit ang alauna ng madaling araw ng March 13, 2024 ay isinagawa nila ang raid. Ang grupo ay nahati sa dalawang pangkat. Ang isang pangkat ay nagsagawa ng hot pursuit operation sa iba't ibang exit point sa Tarlac, Clark Freeport Zone sa Pampanga. Agad nilang hiniling ang tulong ng Clark Development Corporation's Traffic Management Section para sa Public Safety Division. Habang isinasagawa ito, ay nagawa nilang mahuli ang 17 mga Chinese national na nasa loob ng isang puting van na nakita nila sa kahabaan ng Rojas Highway. Ang mga ito ay kinilalang mga managers na nagtatrabaho sa Zuan Yuan. Ang grupo naman na nagtungo sa Baofu Compound ay nagawang makahuli ng 678 na mga trabahador. 383 sa mga ito ay mga Filipino, 280 ng Chinese nationals, 55 ay Vietnamese,
16 ang Malaysia, 2 Rwandans, 2 Indonesians, 1 Taiwanese at 1 Kyrgyz. Nagawa din nilang makakolekta ng daan-daang iPhones, smartphones, SIM cards, notebooks na may mga nakasulat na Chinese characters, USB, computers na siyang hinihinalang ginagamit sa illegal operations gaya ng pang-i-scam. Ang lahat ng ebidensya ay kinalap para isailalim sa forensic examination. April 8 hanggang April 11, 2024 ay nagawa namang makasecure ng mga otoridad ng permission para buksan ang 27 mga vaults na natagpuan sa loob ng compound na matatagpuan lamang sa likuran ng Municipal Hall ng Bamban. Subalit sa kahina-hinalang pagkakataon, ang lahat ng operators ng grinders sa lugar ay wala at umattend ng isang seminar. Nakakapagtaka rin na ang lahat ng mga grinders ng munisipyo ay nawawala. Pinutol din ang linya ng kuryente at tubig kung kailan isasagawa ang pagbubukas sa mga vaults. Ganun pa man ay nagpatuloy ang mga otoridad sa operasyon at sa halip ay gumamit sila ng acetylene para mabuksan iyon. Sa loob ng mga vaults ay nagawa nilang makakuha ng 7.32 million na cash, mga pasaporte ng dayuhan, IDs na inisyo ng Philippine government para sa mga foreigners, smartphones, flash drives, vehicle insurance, registration documents, handcuffs, at mga retractable metal na pamalo. Ang mga nasabing dokumento na nakuha sa administrative office ng nasabing compound ang nagturo sa mayor ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Lialgo. Dahil dito, si Mayor Alice ay naging subject ng Senate hearing at bilang bahagi ng mga pagdinig sa Senado ay inalam nila ang background ni Mayor Alice na siyang lalong naglagay sa mayora sa mainit at komplikadong sitwasyon. Ang buhay kabataan at educational background ni Mayor Alice ay isang malaking katanungan. Ayon sa kanya, siya ay ipinanganak sa kanila lamang tahanan kaya walang record ng hospital saan siya pinanganak. Kung saang tahanan ay hindi umano niya alam. Subalit base sa kanyang birth certificate, siya ay pinanganak sa barangay Matatalaib sa bayan ng Tarlac noong July 12, 1986. Ang kanyang birth certificate ay nirehistro lamang noong siya ay nasa 17 anyos na. Sa kanyang salaysay, ang kanyang ama ay isang Chinese businessman na si Jiang Zhonggu. Subalit katakataka dahil sa birth certificate nito ay nakalagay na isa itong Filipino citizen sa ilalim ng pangalang Angelito Go na ipinanganak noong 1958. Base pa rin sa kanyang salaysay, siya ay nag-iisang anak ng ama sa katulong nitong Filipina na si Amelia Lialgo. Subalit katakataka na walang kahit na anong record ng kapanganakan o kamatayan ang babaeng nagngangalang Amelia Lialgo. Base na rin sa PSA o Philippine Statistics Authority. Wala ding marriage certificate na magpapatunay sa pagkatao ng kanyang mga magulang. Sa halip, ay isang Chinese national at businesswoman na nagngangalang Len Wenyi ang kanilang natagpuan. May mga nakita din silang mga records kung saan si Jiang Zhonggu at Len Wenyi ay parehong mga nagmamay-ari ng ilang mga negosyo. Base din sa ilang dokumento ay pareho silang naninirahan sa iisang address sa Balintawak, Quezon City. Ayon sa Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Ilan pa sa mga documents ang nagsasabi na ilan sa mga kumpanya nila Mayor Alice ay nakarehistro ang residency sa Marilao, Bulacan at Valenzuela. Subalit ayon kay Senator Win Gatchalian, ang address sa Valenzuela ay matagal nang pagmamay-ari ng Bailey family. At wala din kahit sino sa lugar ang nakakakilala sa pamilya Go. Nang tanungin ay sinabi niya na hindi niya alam dahil bata pa umano siya ng mga panahong yon. Sino si Len Wenyi at bakit walang records na matagpuan sa katauhan ni Amelia Lial
na siyang sinasabing ina ni Mayor Alice. Ang pagkatao ng ina ni Mayor Alice Go ay isang mahalagang impormasyon dahil ito ang magpapatunay kung siya ba ay karapat-dapat na matawag na isang citizen ng ating bansa. Base kasi sa batas, kung ang isa sa mga magulang ay Filipino, may karapatan ang kanilang mga anak na tawaging citizen ng Pilipinas. Ang ama niya ay napatunayang isang Chinese national. Kung ang ina niya ay Pilipina gaya ng kanyang sinasabi, siya ay maituturing na isang Filipina. Subalit kung ang ina niya ay Chinese, si Mayor Alice ay hindi maituturing na Filipino citizen. Subalit walang kahit na anong record silang maipakita na nag-i-exist si Amelia Leal. At katakataka naman ang relationship ng babaeng Chinese na si Len Wenyi sa pamilya. Nang tanungin nila si Mayor Alice kung sino si Lin Wenyi, ay sinabi niya na hindi niya alam. Subalit base sa National Federation of Hog Farmers Incorporated, si Mayor Alice, ang ama nitong si Jan Zhonggu at Len Wenyi, ay mga co-owners ng QJJ Group of Companies, QJJ Farms, QJJ Embroidery, QJJ Meat Shop, Trillion Q Farm, QJJ Slaughterhouse, at QSeed Genetics. Maliban dito ay tinatayang mahigit 170 beses na bumiyahe ng magkasama si Jan Zhonggu at Len Wenyi palabas ng bansa sa loob ng 6 na taon. Dahil dito ay nagkaroon ng haka-haka na si Len Wenyi ang ina ni Mayor Alice Leal Go at para mapatunayan ay isa lamang ang nakita nilang paraan, ang DNA test. Ganun pa man, bago pa ang request ng DNA ay naglabas ng pahayag si Senator Sherwin Gatchalian na ang ama ni Mayor Alice na si Jan Zhonggu at Len Wenyi ay umalis na ng bansa, kaya naman imposible na para sa DNA test. Isa pa sa mga naging palaisipan ayon sa mga nauna ng pahayag ni Mayor Alice ay nag-iisa lamang siya na anak ng ama at ina na si Amelia Leal at wala umano siyang kapatid. Sa ginawang imbestigasyon ay nagawa namang makakalap ng mga senador ng dokumento na naglilink sa kanya sa dalawang Chinese national na sila Sheila at Shemen Leal Go na parehong mga anak ng ama niyang si Jan Zhonggu at ang sinasabi nilang ina na si Amelia Leal. Base sa mga birth certificate ng mga ito, maliban dito ayon sa Bureau of Immigration ay may mga records din kung saan ay nakitang magkakasama ang mga ito na nag-travel palabas ng bansa. Nang tanungin ay nagbago ito ng kasagutan. Sa halip ay sinabi na ang dalawa ay mga kapatid niya sa ama, taliwas sa una niyang pahayag na hindi niya kilala ang mga ito. Isa pang discrepancy sa records ay katakataka na ang petsa ng kasal ng mga magulang sa magkakapatid ay magkakaiba. Ayon kay Mayor Alice ay nahihiya siya dahil sa anak siya sa labas ng ama, kaya naman lumaki siya sa kanilang babuyan sa Concepcion, Tarlac nang walang kaibigan at kakilala. Hindi rin umano siya pumasok sa paaralan, sa halip ay tinuturuan lamang siya sa loob ng kanilang bahay mula elementary at high school. Ayon din sa kanya ay hindi na siya nakapagkolehiyo. Bigo din ito na ipaalam kung sino ang mga nagturo sa kanya na hindi kapani-paniwala. Nang magdalaga ay tumutulong na siya sa kanyang ama sa kanilang negosyong babuyan. Ayon sa kanya ay siya na ang namimili ng mais sa mga maliliit na bayan ng Tarlac na ginagawa nilang feeds. Base sa Certificate of Candidacy for Mayor na ipinasa ni Mayor Alice sa Commission on Elections noong October 2021, ay diniklara niya na siya ay hindi kasal at 18 taon na naninirahan sa Bamban, Tarlac. Subalit, base sa records, siya ay nagparehistro lamang na botante ng Banban noong April 2021, 13 months bago ang 2022 elections. Ito ay nasabing paglabag sa rules of election. Ayon kasi sa batas, ay dapat na ang tatakbong isang local official ay kinakailangang qualified na botante
at residente ng distrito o munisipalidad kung saan siya tumatakbo nang hindi bababa sa 16 na buwan mula sa kanyang pagpasa ng Certificate of Candidacy. Ayon din kay Senator Jinggoy Estrada ay may ka-live-in partner ito na siyang namamalakad ng Pogo. Noong 2022 election ay nanalo ito bilang mayor at tinalo ang kalaban na si Joey Salting. Umupo at nanumpa noong June 2022 at nagawa pa nitong makatanggap ng Seal of Good Local Governance Award mula sa Department of Interior and Local Government noong 2023. Maliban dito, ay kwinestyon din ng Senado ang halaga ng ari-arian ni Mayor Alice Go. Base kasi sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, dated June 30, 2022, ay mayroon siyang kabuuang 178.1 million pesos na ari-arian. Subalit ang SALN niya na may petsang July 1, 2022 ay 36 million pesos lamang ang nakadeklara. At ang SALN naman na kanyang ipinasa noong December 2023 ay may halagang 177.5 million pesos na halaga ng ari-arian. Subalit base kay Senator Risa Hontiveros ay tinatayang si Mayor Alice Leal Go ay may kabuuang humigit kumulang 300 milyon na kayamanan, isang helicopter, 12 mamahaling mga sasakyan at isang McLaren 620R na sasakyan na nagkakahalaga lang naman ng 12 million pesos. Subalit ayon kay Go na totoong may mga pagkakamali sa kanyang SALN, subalit tumanggi siya na ipaliwanag iyon. Maliban dito, ayon sa kanya, ang helicopter ay matagal na niyang ibinenta. Gagamitin niya umano sana ito para sa isang negosyo na air taxi, subalit hindi iyon naging matagumpay. Ang mamahaling sasakyan naman na McLaren ay hindi umano sa kanya. Ito ay hiniram niya lamang sa isang kaibigan para gamitin sa isang exhibition sa idinaos na piyesta. Ano ang kinalaman ni Mayor Alice Leal Go sa Pogo operator na Zone U1 Technology? Ayon sa mga records na na-retrieve sa Baofu compound, karamihan sa mga document doon ay nakapangalan kay Mayor Alice. Ang lupa kung saan nakatayo ang Baofu compound ay pagmamay-ari ng kumpanya na binuo ni Mayor Alice Go, Xiang Rujin, Len Baoying, Rachel Joan Manolonzo, at isang Cypriot national na si Wang Xiyang. Kaya lumalabas na isa si Mayor Alice Go sa nagmamay-ari ng compound kung saan ginagawa ang mga illegal na operasyon ng Pogo na Zone U1 Technology. Maliban dito, ay nakita rin sa loob ng compound ang isa sa mga sasakyan na pagmamay-ari ng Mayora. Ayon kay Senator Win Gatchalian, noong 2020 ay nag-apply ang noon ay hindi pa mayor na si Alice ng license para sa Hongxing Gaming Technology Incorporated. Ito ay inaprubahan ng dating mayor at pinayagan ng operasyon ng Hongxing. Subalit ang lisensya nito ay kinansel ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR noong 2022. Nang makatanggap ng reklamo tungkol sa human trafficking, cryptocurrency investment scams, iba pang cybercrime ay ni-raid ang Hongxing noong 2023. Ngunit muli itong nag-operate at pinalitan ng pangalang Zone U1 Technology. Sa kabila nito ay tinanggi ni Mayor Alice Go ang aligasyon. Ayon sa kanya, ang kanyang 50% na share sa Baofu Land and Development Incorporated ay ibinenta na niya bago pa siya tumakbo bilang mayor noong 2022. Ganon din ang sasakyan na natagpuan sa compound ay ipinagbili niya na noon pang 2020. Ganon pa man, ang Statement of Account form para sa housekeeping agency na Arisum Trading and Manpower Services dated June 2022 ay naka-address kay Mayor Alice Go. Ganon din ang electric bill ng kumpanya na nagkakahalaga ng 15.1 million dated September 2023 hanggang February 2024 ay nakapangalan sa kanya.
Dahil sa mainit na isyo na kinasasangkutan nito noong May 16, 2024, ang Solicitor General na si Menardo Guevara ay nagtalaga ng team of solicitors para imbestigahan si Mayor Alice Go. Ang resulta ng isinagawang imbestigasyon ang nagtulak sa DILG para mag-file ng complaint sa Office of the Ombudsman laban kay Mayor Alice at ilan pang local officials ng Banban Tarlac. Kabilang sa mga complaint ay may kinalaman pa din sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore and Gaming Operator na Zone U1 Technology. Ganon din ang Anti-Graft and Corruption Practices Act o Republic Act No. 3019. Katakataka kasi na nabigyan ng permit to operate ang nasabing kumpanya sa kabila ng kakulangan ng mga requirements at expire na PAGCOR license nito, na dapat sana ay nirevoke niya bilang siya ang nakaupong mayor ng lugar. June 3, 2024 ay naglabas ng utos ang Office of the Ombudsman kung saan ay isinailalim si Mayor Alice Go at iba pa sa isang preventive suspension at ilan pang mga local officials. Sila ay nasuspende without pay habang isinasagawa ang imbestigasyon na kinakailangang matapos sa loob lamang ng 6 na buwan. Ang preventive suspension ay isinasagawa para maiwasan na maimpluwensyahan ang imbestigasyon gamit ang kanilang posisyon. Sa ilang mga ginawang pagdinig ayon kay Senator Risa Hontiveros, naniniwala sila na si Go ay isang Chinese na tinrain para pasukin ang gobyerno ng ating bansa at magkaroon ng influence sa politika. Bilang sagot ayon kay Mayor Alice Leal Go ay isa siyang love child at hindi spy. Siya umano ay nadismaya at nalulungkot dahil sa siya ay hinusgahan at isinailalim sa trial by publicity. Paulit-ulit din ito na pinagdiinan na ang kawalan niya ng pinag-aralan ang nagiging basihan kaya siya ay ginigisa ng Senado. Ganun pa man ayon sa kanya hindi siya magre-resign bilang mayor ng Banban Tarlac at mananatili para umano sa kanyang mga kababayan. Ipagpapatuloy niya umano ang paglilingkod at plano pa na muling tumakbo sa eleksyon na gaganapin sa 2025. Nung tumanda na po ako, unti-unti nararamdaman ko na nakakahiya na hindi ka nag-aral. Tuwing may nagtatanong po sa akin, saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Nahihiya po ako. Ako po, nag-aral po ako ng tutorial, homeschooling. Ang kaso ni Mayor Alice Leal Go ay subject pa rin ng mainit na mga debate sa iba't ibang social media platforms. Katakataka nga naman na sa kabila ng magulong records ni Mayor Alice Go sa kanyang kapanganakan ay nagawa nitong makakuha ng mga government IDs at nagmamay-ari ng hindi lamang iisa kundi multiple na mga businesses sa lalawigan ng Tarlac. At sa kabila ng kawalan ng school records, ay nagawa nitong tumakbo at manalo pa bilang mayor ng Banban Tarlac. Naniniwala ba kayo na inosente si Mayor Alice Leal Go o isa kayo sa mga taong nahihiwagaan sa kanyang pagkatao? Ayon nga, kahit grade 1 na bata ay alam ang sagot sa ilang mga katanungan na hindi masagot ng isang milyonaryo at mayora ng Banban. Bakit kaya hindi na lamang niya pagbigyan ang DNA test na hinihiling ng Senado para patunayan ang kanyang pagkatao? Sino nga kaya ang tunay niyang ina? At ano ang mga misteryo na nakatago sa maamo at tila inosente niyang mga mukha? Ilan lamang po iyan sa mga katanungan na sasagutin natin sa mga susunod na araw base sa magiging resulta ng imbestigasyon na isinasagawa ng mga nasa katungkulan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.